po ay iyong aliwin, Panginoon. Ikaw ang aming sandigan, ikaw ang aming kalakasan. Turuan mo kami palakasin. Sa tanging pangalan ni Jesus, lahat po tayo magsabi ng amen at amen. Bago po tayo magpatuloy, nais ko lamang pong ibahagi ang salita ng Diyos ngayong gabi. Pag-usapan po natin ang salitang kamatayan. Pag-usapan po natin ang salitang death. Marami pong tao iniiwasan po. Pag pinag-uusapan ng death, maraming tao iniiwasan po ito. Kinatatakutan po natin at ayaw po nating banggitin. Okay? But the reality of life, lahat po tayo ay hahantong sa kamatayan. Do you agree? Na lahat po tayo hahantong doon? So whether ang isang tao po ay handa o hindi po, sa ayaw po sa gusto po natin, papunta po tayo doon. And everything about life is uncertain. Hindi po tayo sure kung kailan po tayo magkakasakit. Hindi po tayo sure kung kailan tayo mabubuhay. Minsan kahit anong ingat po natin, hindi tayo sure kung kailan po tayo madidisgrasya. Wag naman. At hindi po natin kailanman alam kung kailan po tayo magkakaroon ng malubhang sakit. But one thing is certain in life, isa lang po ang sigurado sa buhay. Isa lang ang sigurado, yun po ang kamatayan. Sigurado po ang death. Death is certain. Sabi po sa Biblia, Ecclesiastes 12 verse 7, ang katawang lupa ay mamamatay at ang matitira na lang ay ang spirito. At ang spirito o ang kaluluwa ang siyang magsusulit at haharap po sa Panginoon. Ibig pong sabihin, ang katawan po natin, the moment po na mawalan po yan ng buhay, nawawalan din po siya ng value. At kahit anong gawin po natin sa ating katawan, the moment we die, the moment we were buried 6 feet under the ground, your body has no value anymore. Mula sa alikabok, pabalik po sa alikabok. Ganun po ang nangyayari. Say amen. At ang merong value po ay ang kaluluwa. Ang katawan walang value, pero meron pong value ang soul. Kasi ang soul o ang kaluluwa po, yan po ang humaharap at nagsusulit sa Diyos. Ang kaluluwa po, yan po ang bumabalik sa Panginoon. Bigyan ko po kayo ng 3 bagay. Bakit? Una, bakit siya bumabalik sa Diyos? Because that is from God. Ang kaluluwa, ang soul po ay galing po sa Panginoon. Misconception lang po natin na pag namatay po ang isang tao, we can live again in another form. Siguro po yung iba po sa atin naniniwala na kapag namatay po sila, mariresurrect po sila. Paano po pag na-resurrect po kayo sa ipis? O kaya po naging palaka? Wala pong ganun. Amen? Wala po yan sa Biblia. Dahil Diyos ang lumikha po sa atin, dahil Diyos na makapangyarihan po ang lumikha po sa ating lahat, sa Diyos din po tayo babalik. Amen? Pangalawa, bakit babalik ang kaluluwa sa Panginoon? Because that is the power of God. Yan po ay kapangyarihan ng Panginoon. Ang pagbalik ng kaluluwa sa Panginoon ay simbolo ng kapangyarihan ng Diyos. Remember, hiningahan po tayo ng ating Diyos. Parte po ng kanyang kapangyarihan ang ibinahagi po niya sa atin. Meaning, nung create po tayo ni Lord, kasama po yung katalinuhan natin, kakayanan, abilidad, lakas, lahat po yan. Lahat ng meron po tayo ngayon ay dahil po sa kapangyarihan ng ating Diyos. Kaya ang tao habang buhay, habang nabubuhay, magpapakita po ng lakas. But the moment humiwalay po ang kaluluwa sa katawan ng tao, kahit anong lakas at galing, wala na siyang magagawa. The moment alising ng Diyos ang kapangyarihan niya sa Kanya, wala na siyang magagawa. Pangatlong bagay, bakit po babalik ang kaluluwa sa Panginoon? Because that is important to the Lord. Bumabalik ang kaluluwa sa Diyos dahil importante po ang kaluluwa sa Panginoon. And of all God's creation, tao lang po ang may kaluluwa. Ang halaman at ang hayop, wala pong kaluluwa. Ang tao lang ang meron. Lahat po ng create ng Panginoon, we are only the creation. God created with what? God created us in His image. Create po tayo ng Panginoon sa kanyang imahe at tayo lang po ang creation niya. Okay? Na kanyang hiningahan, kaya po babalik po tayo sa ating Panginoon. Sabi po ng iba, minsan lang daw po tayong mabubuhay. Sabi ng young people, you only live once. Kaya dapat, habang nabubuhay, gawin natin yung pwede natin gawin habang bata pa tayo. Sundin ng layaw, magpakasasa, but this is not true.
Akala po siguro natin, minsan lang tayong mabubuhay. Actually, si nanay, 87 years. Hindi po siya isang beses lang nabuhay. 87 years po siyang nabuhay. Tama? Kada taon, nakakapag-renew si nanay. Umabot po ng 87 years. Ganon din tayo. Ilang taon na ba tayo ngayon? Maraming beses na tayong nabubuhay. Maraming beses na tayong nakakapag-renew. Ang totoo po, minsan lang tayong mamamatay, isang beses lang. Sabi ng Hebrew 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Kaya ang kamatayan po, panapanahon lang. Hindi natin masasabi kung kailan. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 to 2, there is a time for everything, a season for every activity under heaven, a time to be born, and a time to die. Kakambal po ng pagsilang ang kamatayan, kahit nga po sa puntod inuukit, born 1938, died 2026. Kung yung pagkain may expiration, ganun din ang buhay. Kahit anong pilit natin i-survive ang isang bagay, kung hanggang doon na lang siya, wala po tayong magagawa, kundi tanggapin. Kaya ang buhay po natin sa mundo, what? Life on earth is just a temporary assignment. Pansamantala lang po ang buhay natin sa mundo. At ang buhay po natin ay pahiram lang. Ang buhay po ni Nanay Helen ay pahiram lang. Ang buhay po ng bawat isa ay pahiram lang. Kaya wag po natin masyadong angkinin. Matuto po tayong magpasalamat sa ating Panginoon. Kung binigyan ka ng Diyos ng 100 taong buhay, salamat sa Panginoon. Pero kung bawiin man yan sa atin ng Diyos, salamat pa din. Say amen. Ay ang average life po ng tao sa ngayon, umaabot lang po ng 70 years. Bonus na po si Nanay 87. Pag lumagpas ka doon, swerte mo, may 100,000 ka sa gobyerno. Kaya pasalamat po tayo sa Diyos sa buhay na pinahiram po niya sa ating lahat. Kaya ngayon tayo, na buhay pa, ano pong dapat nating gawin? Amen? Kung tayo po ay may 100 buhay, kumpara po sa eternity na ipinapangako ng Diyos, maiksi lang po ang 100 years. Pero kung ang tao po ay may ugnayan sa Diyos, ang kamatayan po ay pintuan na lang sa langit. Amen? Death is our gain and our victory. Sabi ng Biblia, ang mamatay daw po ay pakinabang. At ako po ay naniniwala na si Nanay Helen po ay inaaruga na po sa langit dahil ang kanyang kamatayan ay pinto po ng pag-akyat po niya at pagbabalik niya po sa Panginoon. Ito po ay simpleng invitation ko po para sa lahat. Kung ang buhay ay maikli lamang, anong dapat mong gawin sa iyong buhay? Sabi nga ng Romans 6:23, amen, for the wages of sin is death. Hindi po natin alam na ang kabayaran po ng ating kasalanan ay kamatayan. Sabi natin, maliit lang naman yung ginawa kong kasalanan eh. Pero hindi mo alam yung maliit na kasalanan sinasabi mo, yun na magdadala sa iyo sa impyerno. Bakit naririto ka ngayon, narinig mo mensahe ng Panginoon? It's an invitation to accept Jesus Christ. It's an invitation to change of heart. It's an invitation to go back again to Jesus. Kasi ang buhay po natin maiksi lang. Baka yung sinasabi po natin, may bukas pa naman, pwede pang magbago. Meron pa namang panahon, pwede pang magbago. Pero wala po nakakasiguro sa atin. Di natin alam kung bukas buhay pa tayo. Kaya kung magsisisi po tayo at tatanggap sa ating Diyos, gawin po natin ngayon. Huwag na po natin pabukasin. Kung ang buhay po maikli lamang, sigurado po ang impyerno. Wala pong tao gusto pumunta ng impyerno. Sabi ng Biblia, kabayaran daw ng kasalanan, impyerno eh. Amen? Wala pong tao gustong pumunta doon. Pero dahil hindi po natin alam, ang consequences po ng ginagawa po natin, we are bound to hell, that's it. Pero hindi po ginawa ng Diyos ang impyerno para sa tao. Hindi po ginawa ng Diyos ang impyerno para po lunurin tayo doon at doon po tayo sirain at sunugin at doon po tayo patayin, hindi. Ginawa po ng Diyos ang impyerno para kay Satanas, hindi po para sa atin. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life. Hindi po nangako ang Diyos ng impyerno sa atin. Ang ipinangako ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Hindi po pinangako ng Panginoon ng impyerno. Hell is not for us. Kaya kung iniisip mo ngayon, Asora,
Wala na akong pag-asa. Masyadong malaking kasalanan ko. Yung ibang taong inisip nila, Pastor, ay nangyari sa akin kasi question ng ginagawa ko, pinaparusahan ako ni Lord. Hindi ka gustong parusahan ng Diyos. Hindi ka gustong pahirapan ng Panginoon. At kung nakakaranas man tayo ngayon ng consequence ng kasalanan natin, ang Diyos nagbubukas ng pinto ng pagpapatawad niya. Nagbubukas pa ang Diyos ng pinto ng reconciliation. Because why? Sa simula pa lang, nagplano ang Panginoon, bigyan ka ng magandang buhay. Nagplano ang Diyos, bigyan ka ng masaganang buhay kasya. Kaya kung nakakaranas tayo ngayon ng hindi masayang buhay, this is not meant for us. Huwag nating tanggapin yun. Dahil ang pinangako ng Panginoon sa atin sa simula pa lang, magandang buhay. Eternal life. Kaya ang hell, matagal nang hinanda ng Panginoon para sa atin. The hell is not for us. Heaven is for us. Sa lahat ng tatanggap sa Diyos, sa lahat ng babalik sa Panginoon, inyanda ng Diyos ang langit para sa atin. Na kung sino man daw ang tatanggap sa Kanya, na kung sino man daw ang tatanggap sa Panginoong Jesus, ang Diyos po, buong palad, buong puso ka mong yayakapin sa iyong pagbabalik. Say amen. Kaya kung may 100 taong buhay po tayo, maiksi lang po yan compare sa eternal life na ibinibigay ng Diyos sa lahat ng mananampalataya sa Kanya. Amen? Dahil kay Kristo, nawalan po ng kamandag ang kamatayan. Amen? At ang kamatayan po ay pintuan sa langit. Kaya wag po tayong malungkot sa pagkawala ni Nanay Helen, dahil si Nanay Helen po ay nasa langit na ngayon. Maari ngayon po, nalulungkot tayo sa kanyang pagkawala, pero ang plano at purpose ng Panginoon, siya ngayon ay inaaliw ng Diyos, katulad ng pag-aliw po ng Diyos kay Lazarus. I want you all to close your eyes. At habang umaawit po tayo sa Panginoon, hayaan po natin na kumilos ang Diyos sa ating kalagitnaan.